So, ayan, good morning mga kamukil, no? Ngayong araw pala mga kamukil is natapos na yung project natin. Kaya pull out tayo ng gamit dun mga kamukil para makalipat tayo dun sa isang project. So, medyo maaga pa mga kamukil, time check tayo, 5:52 ng umaga. So, kailangan agahan mga kamukil kasi diretso on duty pa ako dun sa kabilang project. So, tara mga kamukil, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo yung bahay na natapos ng ginawa natin. So, sa lahat ng mga nagtatanong, hindi ko muna ma-interview yung may-ari kasi yung papa po nila ay namamatay. So, tapos po ako nagpapaabot ng pakikiramay po sa may-ari ng bahay na trabaho natin. So, condolence po sa'yo, madam. Sa isang project natin mga kamukil, pupuntahan din natin yung ngayon, yung pinakamin talaga natin na project. Bali, itong lilipatan ko ngayon mga kamukil is sideline lang natin to. So, pero malaking project din to mga kamukil. Pero tagdadalawang araw lang yung binigay ko na schedule sa kanya kasi nakatutok tayo dun sa unang pag-booking sa atin na trabahuin. So, let's go mga kamukil, samahan nyo ako, mag-pull out tayo ng gamit at panoorin na rin natin yung bahay na natapos na. So, ayan mga kamukil, bali nandito na po tayo sa project natin na natapos na. Pero hindi pa talaga to totally tapos mga kamukil kasi wala pa tong mga ilaw. So gaya ng sabi ko, biglaan yung paghinto dito kasi may pumana po na isang mahal sa buhay nila ni madam. So condolence po sa inyo madam. Tapos puso po ako nagpapaabot ng aking pakikiramay po sa pagkawala po ng inyong ama. So babalikan na lang po natin to pag naayos na yan lahat. Yun yung usapan namin ni madam. So pero bali yung dito mga kamukil, tulang is ilaw na lang sa mga cube. So pakita natin mga kamukil, check natin. So bali ito na yung labas niya mga kamukil. Yan yung cube niya. So yan silimpan mga kamukil, temporary yan. So kinabit ko lang yan para pag pumunta si madam dito may hangin, hindi siya nilalamok. Ilaw yung kakabit dyan, center light, at saka may linya na din dyan para sa cube light. So dito naman sa loob mga kamukil, sa kwarto nila yan, natapos na natin yan, na gawa na natin yung cube, natapos natin kisamihan at okay na din yung dito, ilaw. So ayan. So ito yung windbreaker nila. Yan. Bali 4 branches yung binili ko mga kamukil, pero 3 branches lang muna yung ginamit ko. Ito yung pinakamin. Pag inop po yan, patay lahat. Yan. Ito yung sa mga CO, ito yung sa mga ilaw, 20 amperes at saka 15 amperes. So yan, okay na po. Ito yung kusina nila. Papasok sa natin para maliwanag. Yan, ito yung CR nila. Yan yung lababo nila. Ito yung hugasan. Yung kulan dito is pusit na lang, pero hindi ko pa kinabitan mga kamukil kasi wala pang linya ng tubig dito. Pero kapag makahanap silang diskarte na makapasok ng tubig dito, tawagan na lang ako para ako na magkabit mismo. Ako na yung mag-install dyan. So ito yung CR nila. So check na din ito mga kamukil, na ayos na. Yan yung iniluro nila. So pasukin natin. So yan, okay na din to. Yung floor drain okay na yan, maayos na yan. So yan, bali ito yung ceiling nila sa kusina nila. Yan, tapos na din yan. Pero yung usapan namin dito mga kamukil is maglalagay ng mga pin light dito papunta dun sa hugasan. Kaya magdadagdag ako ng wire at saka switch ng ilaw dito. Pero dito ko na lang ikakabit. Papalitan ko to ng 3 gang switch. Ito, tatanggalin ko to, tapos papalitan ko ng 3 gang. So ito yung pintuan sa exit nila. Dito yung septic nila, yan, labahan na rin. So plano ni madam, lalagyan ng tangke dyan para dyan siya maglalaba. So sa labas mga kamukil, tingnan natin, natapos ko na rin to. Ngayon yung mga bintana okay na. So linis na lang yung kulang nito. Kapag makulayan to, malinis na to. At malagyan ng mga gamit dito sa sala, dyan sa harap nila, mga TV, appliances, pati sa kwarto malagay na. Maganda na to mga kamukil, maayos na to. So pwede naman tong tirahan. Kaso lang gusto ni madam matapos talaga. So yung susunod na trabahuin ko dito mga kamukil is itong tiles sa flooring na lang. Pero hindi na to masyadong maano kahit may mga gamit pa. Kasi
inuna ko talagang tapusin yung kisame. Kasi pag kisame kasi pag may mga gamit na, ang hirap po palipat-lipat ng mga gamit. Di baling tiles na lang, at least nasa baba na, hindi na tayo magagamit ng patungan. So mas madali na lang itong trabahuin kahit na may mga gamit. So yan, ito na yung mga gamit natin mga kamukil. Although marami pa akong mga gamit sa bahay mga kamukil. Kapag ito yung problema ko mga kamukil, kapag nag-pull out na ng mga gamit matapos ko na yung project ko, hindi pwedeng isang biyahean lang ng gamit ko. Kailangan makadalawang balik ako para makuha ko lahat ng mga gamit ko. So ganun karami yung gamit ko mga kamukil. So check natin dito sa labas. So bali ito yung loob nila mga kamukil, oh. Yan. Ayan, kwarto nila, CR, tapos yun yung lababo nila. So ito yung pinaka main door nila. So alis na tayo mga kamukil kasi duty pa tayo sa kabila. Bali ito yung pinakalabas nila mga kamukil. Ito na yung labas. So yan, natapos ko na yan. Ayan. So ito yung exit nila, exit door. So yung pinaka-porma talaga dito mga kamukil, kasi marami nagtatanong kung ano yung porma. Simple lang naman yung porma dito. Yan yung porma nya. Yan. Nakikita nyo, yan yung kisame nya. Yan. Yan yung porma nya dito sa labas. So may breather para sa init ng kisame. Kailangan talaga yan mga kamukil. Papunta yan doon, may kisame na yan. So yan, yung porma nya dito sa labas. Tapos yung usapan namin mga kamukil, dapat sana maka-skim coat na ako dito sa ngayon na araw, at ay kahapon at saka ngayon na araw yung skim coat ko dito sa labas. May skim coat pa doon sa loob, pero kaso lang gaya na sabi ko, ayaw ko na magtrabaho kasi irespeto natin yung pagkawala ng kanilang ama. So yan lang mga kamukil, no? Sup guys, ito ang trabaho ni Papa ngayon. Lapit dito lang, lapit. Saan mo ako? Dito? So si Papa lang isa yung trabaho kasi wala yung helper rin. Ha? Salita ka dyan. Hindi. Ay ako? Hindi ka pala pwede mag-vlog. Sabihin mo na. Ay ako nga. Paano yan ngayon? Gusto nila makakinggan yung marinig yung boses. Nagtatrabaho si Papa. Saan na mo gitrabaho pa? Sukat. Ha? Nagsusukat. Sige, sabihin mo yan. Nagsusukat na si Papa na. Yan, nagsusukat ni si Papa na. Ano yung sinukat niya kaya? Hindi ko alam. So yan mga kamukil, no? Good morning sa inyong lahat. Ito yung trabaho natin mga kamukil, no? Biyakin na na. So gaya na sabi ko kanina, dalawa tong project natin. Sa Monday, doon tayo sa isang bahay na ili-layout talaga natin. Tapos ngayon Saturday at saka Sunday dito ako, dalawang araw ako dito. Pagka starting Monday, Monday to Saturday doon tayo sa bahay na yung sinasabi ko na ili-layout natin. Tapos pagka Sunday, balik tayo dito ulit mga kamukil. Ito yung dati kong project mga kamukil, yung simbahan na tinatrabaho ko. So pauumpisahan na naman mga kamukil. Kaso lang, naunahan siya ng schedule. Kaya Sunday sana mga kamukil is rest day ko sana yun. Gusto kong magpahinga kasi batak na tayo sa trabaho. Kaso lang nakiusap si pastor na kung pwede singitan na lang kahit na Sunday. So mahirap nating ayawan mga kamukil kasi dati natin trabaho to. Kaya sa Sunday binigay ko sa kanya yung araw na yun. So bahala na yun Diyos mga kamukil kung ano yung abot natin dito. Kasi alam naman natin pag linggo kailangan nating mag-rest, magpahinga, magsimba. Pero every Sunday na lang mga kamukil, magdadasal na lang tayo. Pag hindi tayo makasimba, bago bumangon, magdarasal tayo na sana
patnubayan tayo lagi ng Panginoon. So baling trabaho natin mga kamungkil, no, ngayong araw walang humpay na paggagawa ng cube design. So yan, kung nakikita nyo, dito na side papunta dun sa harap, natapos ko na yan. Tapos ito na naman yung gagawin natin, ika-cover natin yan, yung cube na yan. Tapos dito mga kamungkil, ito nakikita nyo, hindi pa natapos. Ngayon ko pa lang ito inumpisahan mga kamungkil. So wala akong helper dito mga kamungkil, ako lang mag-isa. Kasi yung kukunin ko sanang helper hindi nakapag-prepare, hindi nakapaghanda. Kaya schedule ko ngayon talaga magtrabaho dito, kaya pinilit kong mag-duty. So yung mai-share ko sa inyo mga kamungkil, paano ba gawa ng cube kung mag-isa ka lang. Ano yung pinaka-unang gawin mo na para magawa mo yung cube light o cube design sa Kisame. So unang gagawin natin mga kamungkil, no, ito. Kasi ito na yung panghuli kong gagawa ng cube. Kasi ito na yung entrance door nila. Yan yung entrance door. Ako din yung nagkulay niyan mga kamungkil. So yung gagawin natin kapag ikaw lang isa yung gagawa ng cube, ang pinaka-importante na kailangan natin mga kamungkil, ito kung nakikita nyo, tansi mga kamungkil, yung pinaka-importante. Unang-una sukatin nyo kung gaano kalapad yung cube na gagawin natin. Gaano siya kalapad mula dito sa sidings papunta dito sa dead end ng pagitan natin. Ito. So 60 cm yung lapad dito mga kamungkil, kaya mula doon sumukat ako ng 60 cm. Yan. Nilagyan ko ng tansi. Tapos pagdating doon mga kamungkil, huwag nyo nang sukatin doon, na kung ano yung pagsusukat nyo dito, ginagawa nyo rin doon sa kabila. Huwag na ganyan mga kamungkil. Kasi yung lagi kong sinasabi sa inyo, yung walling natin hindi yan tuwid. May pa kurba-kurba talaga yan, kahit kunting diferensya lang. Pag nagka-diferensya, talagang makikita yung diferensya na yan, kasi cube itong ginagawa natin. Mainit sa mata ng tao itong mga kamungkil kapag nagawa natin to. Kaya gawin natin ng maayos. Kapag nasukat nyo ng 60 cm o yung lapad ng cube na gagawin nyo dito, ang gagawin nyo, i-iskwalan no, dito. I-iskwalan nyo dito. Kapag tumama na yun sa iskwala, dun nyo na ilalagay yung tansi. Tapos paniguarado pa rin, sukatin nyo pa rin ng steel tip kung sakto ba siya ng 60. Kapag sakto na 60, ibig sabihin, tapos tumama na yung iskwalan niya sa tansi, ibig sabihin mga kamungkil is walang paalon-alon yung walling natin. Pero kapag kulang yung sukat natin, hindi umabot ng 60 cm, ibig sabihin paalon-alon yung walling natin. Kaya kailangan nating iskwalahin. Yun yung pinaka-importante mga kamungkil, ha. Tapos pag nalagyan na natin ng tansi itong mga kamungkil, dahil mag-isa lamang tayo, yung ginagawa ko, hinulugan ko to dito ngayon. Ayan, kung nakikita nyo, may guhit. Ang hulog na to mga kamungkil, ito yung tama nya, itong tansi na to. Kinunan ko yan ng tuwid. Yung tuwid ng tansi na to papuntang taas mga kamungkil is itong guhit na to. Yan yung ginagawa ko. Kita ba mga kamungkil? Ayan. So mula dito sa guhit na to, sumukat na naman ako ng 10 cm. Ito yung division ng cube natin. Ito yung division nya sa loob. 10 cm yung lapad nya mula sa dulo na to. Ang tuwid nitong guhit na to is itong tansi sa baba na pagkakabitan natin ng metal paring, yung lapad ng cube natin na gagawin. So nakuha ko na yung tuwid nya, sumukat ako ng 10 cm. So ganun din sa kabila mga kamungkil. Dahil nakuha na natin yung layouting nito sa baba, hulugan nyo lang din dun sa kabila. Pagkahulog nyo sa kabila, pag tumama na yung tuwid nya, guhitan nyo rin. So mula din sa guhit, sukat na lang kayo ng 10 cm. Importante yung tansi, pinakauna mga kamungkil, ha. Kapag mag-isa lang tayo, kasi ili-layout muna natin lahat sa pamamagitan ng tansi bago natin kabitan ng mga materialis ng pangkisame. Kasi susundan na lang natin yon, yung mga tansi na yon, para hindi na tayo mahirapan. Kahit na walang maghawak sa kabila, basta sa diskarte lang yung titirahin natin dyan. Yung kailangan natin dyan, diskarte sa utak mga kamungkil ang gagamitin paano magawa. So ngayon, kapag nagawa nyo na to, yung laki ng division ng cube natin, batakan nyo na kaagad ng tansi. Tapos kasi may tansi na kayo nakalagay, tuwid na yan, nakasukat na yan, naka-layout na yan,
pinakauna nyong gawin, ito pinakatandaan mga kamukil ha, importante itong malalaman nyo kasi maraming nagkakamali dito. Ito pagdating sa pagitan na to, minsan kung nakikita nyo mga kamukil sa akin, tinutupi ko na yan papunta dito. Sumukat ako ng 60 cm sa buong metal paring, tapos tinutupi ko siya. Yung ibig kasi mga kamukil, kinakat lang yung dulo nito, tapos pinapasok dito kaagad, tapos nire-rebits na dito. Ang nangyayari dyan mga kamukil, pag nilagyan na natin ng dingding yung cube natin dito sa kabila, wala nang panghahawakan itong cube natin dito sa kabila din. Kasi ang ginawa natin, hindi na tayo naglagay ng isang metal paring dito. So yan yung laging pagkatandaan mga kamukil, pag dugtungan na ganito sa corner, kailangan wag nyong puputulin yung metal paring para lang ipakain nyo dito at dito kayo magre-rivets para makagawa kayo ng ganito papunta doon. So kailangan naka-yupi din to ng gaano man kalapad yung cube na ginagawa mo ngayon. Kasi yung purpose natin dyan, dito natin i-rivets yung kabilang pangdingding natin sa cube. Dito na naman natin i-rivets yung pangdingding natin dito para sa cube na to. So nag-gets nyo mga kamungkil? So yung ginagawa ng iba, nalalaman nila ito kapag ka nag-sidings na, nagdingding na sa cube. So ang ginagawa, nilalagyan na lang nila agad ng ganito para may pangre-rebitan sila. So naging doble yung trabaho kasi hindi nila napag-isipan ng maayos. So walang mali sa diskarte na yan mga kamungkil, kulang lang sa mind, kulang lang sa pag-iisip. Yan. So para tuloy-tuloy yung trabaho, wag nyo nang gawin na putulin nyo dito, ipapakain nyo itong metal paring, saka nyo i-re-rivets dito. So nangyayari dyan, yun yung mangyayari, walang pang re-rebitan yung dito na side na metal paring. So yun yung pinaka-importante mga kamungkil, no? So ngayon, paano ko ba ito kinabit? Paano ko ito kinabit na ako lang mag-isa, walang naghawak doon sa kabila? So ituturo ko sa inyo mga kamungkil. Kaya nili-layout natin pinakauna, mga tansi yung ginamit natin sa pag-layout, kasi kailangan natin mga kamungkil, ang pinakauna nating gawin bago tayo maglagay dito is ito mga kamungkil, itong carrying natin sa taas papunta dun. So kung nakikita nyo mga kamungkil, nasusunod ngayon ang tansi. Yan, pakita natin, nasusunod niya ngayon yung tansi sa nilalagay ko na C-channel. So ito yung pinakaunang malalagay mga kamungkil pag gagawa tayo ng cube na may kisamina. So pagkatapos niyan mga kamungkil, dito ito yung sinusunod ko mga kamungkil, ito yung nakakabit sa yan. Ito yung pangalawa kong kinabit mga kamungkil bago ako naglagay nito. Ito para pagka nakabit ko na ito mga kamungkil, dahil may layout na tayong mga tansi, ayan at saka yan. So may guide na tayong susundan. Pag nakabit nyo na ito mga kamungkil, papunta dun, ito yung division ng cube natin, 10 cm yan mula dito. Ito yung sunungkat natin na ginuhita natin dun sa dulo, 10 cm yan papunta dito. So pag nakabit na yan mga kamungkil, saka nyo na ikakabit to, ipapatong nyo na kaagad to dito, tapos i-re-rivets nyo doon. Kaya hindi na kayo mahirapan mga kamungkil na ikabit ito kahit mag-isa lang kayo, kasi nakalagay na kayo ng ganito yung division natin sa cube. So tingnan nyo, nakapatong na siya. So nagawa ko siya ng maayos mga kamungkil. So mamaya mga kamungkil, no, pakita ko pa sa inyo kung ano yung mga diskarte ko sa paggawa nito. So ayan na mga kamungkil, no, natapos na nating gawain yung frame ng cube na ginagawa natin ngayong araw. So yan. So inumpisahan ko siya mga kamungkil is 9. Natapos ko siya is 11:20. So yan yung pagkagawa niya mga kamungkil. Bali, ito yung division niya. So nakikita nyo may tansi tayong nilalagay. Yan, 10 cm yan yung sukat niya mga kamungkil papunta dito sa dulo. Ang ginawa ko mga kamungkil para makabitan ko siya ng tansi, mula dito sa dulo na to, sinukat ko. Ito yung tama na 10 cm. Binutas ko yan mga kamungkil. Ayan, binutas ko yan, tapos pinasok ko yung tansi. So ganun din dito sa kabila mga kamungkil. Kailangan talaga may tansi. Ganun kahalaga yung tansi sa trabaho natin mga kamungkil. So yan.
Ganun yung pagkagawa mga kamukil ha. Bali ito yung division niya sa loob. Pag masaydingan to ngayon mga kamukil, maganda na to. So dahil natapos na natin lagyan mga kamukil ng frame ang buong simbahan na to. Ayan, palibot. So yan. Ito yung ginawa ko ngayon mga kamukil ito. So ang gagawin natin mamaya, tatakpan na natin yan. So bali, yung tatakpan natin una mga kamukil, yung division niya at saka yung maliit sa harap. Bukas na yung nasa ilalim na parte kasi wala akong kasamang magbuhat mga kamukil. Bukas na pag makakuha na tayo ng helper. So yan lang mga kamukil, no? Sa mga bago pa lang pala sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Baka magtataka kayo kung bakit kamukil yung lagi kong nasasabi. Ermongs TV itong channel na to. So ako kasi si Mungkil Vlogs sa una kong channel. At may diferensya at may problema dun sa channel na yun, kaya nagbago ako ng channel. At sana sa mga bago pa lang nandito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Tapos kung nagustuhan nyo mga kamukil yung mga video ko o content ko na pagbibigay ng dagdag kaalaman sa mga taong gustong matuto ukol po sa construction o sa mga taong magpapagawa ng mga bahay na makakuha sila ng idea, makahingi ng idea. So pindutin nyo po mga kamukil yung maliit na kampana makikita sa inyong cellphone screen, yung notification bell, saka all notification po yung piliin nyo mga kamukil para po sakaling may mga bagong videos na ako na i-upload, isa po kayo sa ma-update. So sa lahat po pala ng mga nagtatanong, no, sa aking FB page, kasi doon ko po sinasagot yung lahat ng mga katanungan. Yung FB page ko po, ayan, makikita nyo, alias Mungkil po yung FB page ko. Puntahan nyo po yan. At kung may mga katanungan kayo, doon ko po yun masasagot lahat sa alias Mungkil. Hindi po tayo dito mag-uusap-usap sa comment section dito sa YouTube na to. Sa YouTube. Kasi napaka-stricto po yung YouTube ngayon. Kaya doon tayo mag-uusap-usap. Lahat ng mga may katanungan, gustong magtanong, doon ko po sasagutin sa aking FB page alias Mungkil. Yan po, puntahan nyo. At huwag nyo kalimutang i-follow at i-share na rin ang mga video. So once again, Ermongs in the vlog. So ayan na mga kamukil, no? Balik trabaho na tayo kasi 1 PM na. So yung gagawin natin ngayon mga kamukil is tatakpan na natin yung division ng cove tsaka yung sa harap. So ang laki ng itatapal natin dyan mga kamukil is 18 cm kasi 20 cm yung ginagawa natin, tapos may nakatukod na metal paring na 1 inch. So gagawin na lang nating 18 cm para po hindi masikip pag ilalagay na natin dyan. So nak, huwag mo nang kaya nagbablog ako. Ilagay mo dyan. Ilagay mo. Paano ba mag-cut mga kamungkil ng hardiplex? Hardiplex itong gamit natin mga kamungkil ha. Hardiplex to na 3x16. Ito. Tapos may 4.5 akong ginamit dito para sa panlabas na pagkisamin natin. Ayan mga kamungkil, kitang kita yung marka natin. Hardiplex talaga yung ginagamit natin kasi yung hardiplex pang matibayan talaga yan. Lalaban yan sa lamig, lalaban yan sa init. So ang pagkakat mga kamungkil, minsan madalas talaga makikita natin gumamit tayo ng grinder sa pagkakat. Pero sa akin mga kamungkil, pag ganito lang, matuwiran yung ikakat natin, hindi na ako gagamit ng grinder mga kamungkil, kundi gagamit na lang ako mga kamungkil ng ito, cutter blade, yung ginagamit ko dito. Tapos pagkatapos ko ng masukat mga kamungkil, kukuha ko ngayon ng panglalapatan natin na metal paring yung matuwid talaga, para ito yung guide natin para magmamarking tayo doon sa hardiplex natin. So ang tanong, hindi ba mababasag mga kamungkil? Hindi po kapag nakahangir siya. So ganito po yung diskarte ko. Halika nak, videoin mo ako para makita nila. Yan ha, iharap po sa akin ha. Apo. So ayan, nakatulog pa yung alaga ng mga kamungkil. Tignan namin. So tulad nito nakikita nyo mga kamungkil, may tubo. Ayan. So sa pamamagitan ng tubo, ihahang ko siya ng konti. Tapos pag nakahang na siya, yung pinakainan natin ng cutter blade, ipapagilid lang natin itong tubo.
para may ano siya, may kasanggaan siya na hindi siya mapuputol o mababali. So ngayon, ididiin lang natin siya mga kamukil ng dahan-dahan ng ganito. So yan. Ganyan lang yung diskarte mga kamukil. Hindi na tayo gagamit ng grinder. Kapag matuwiran yung kinakat natin mga kamukil ha. Yan. Tapos pag nabali na siya, balik natin pataas. Saka natin babalingin ng ganon. So yan. Yan. Ganyan lang oh. Ganyan lang kasimple mga kamukil. So, ito na naman isa. Balik na po natin. So, panoorin mga kamukil ha. Nak, ayusin mo video. Yan. So, yan. Pag nabali na, itataas natin ulit. Babaliin natin. Yan. So, ganun lang kasimple mga kamukil. Kahit anong uri po ng hardiplex, kahit anong kakapal, kayang-kaya yan ng cutter drill lang yung gagamitin. Kapag patuwid lang mga kamukil yung ikakat natin, hindi yung paliko-liko. Pero kapag paliko-liko na, kailangan natin gamit ng grinder para makat natin yun. Pero kapag tuwidan ng mga kamukil, ako po hindi na gumagamit ng grinder. So yan, ganun lang kasimple mga kamukil yung pagkagawa ko. Para lang tayo naglalaro dito. So yan lang mga kamukil talaga yung maibigay ko na si Papa. tip ko sa inyo no. Kung paano mag-cut ng pang sidings natin o ng hardiplex. Ano yung gagamitin na pang-cut natin. Ano yung pamamaraan. So sana mga kamukil nakakatulong sa inyo yung naibigay ko ngayong tips o dagdag kaalaman sa inyong lahat. So ayan na mga kamukil no, natapos na natin ating ginawa na cob dito sa isang simbahan no. So napakalaki po nito mga kamukil itong ginawa nating cob. So ayan. Yan po yung itsura niya. Tapos yung mga wire na yan mga kamukil, babaguhin yan kasi nagkamali yan sa unang nagtrabaho dito. Kaya ipapasok yan doon sa loob ng cob. Iwan ko kung saan yan dadaanin mga kamukil. Pero may tinira ako doon mga kamukil na pwedeng mapagdaanan. So yan yung problema, yung forma niya mga kamukil no. So natapos natin. Kahapon tayo nag-umpisa, Sabado. Ngayong linggo tapos na siya. So paikot yan mga kamukil. So bali, lingguhan na yung trabaho ko dito mga kamukil. Sa susunod na linggo mga kamukil, yung trabaho ko is dito sa labas. Magkikisamin na naman dito sa labas. Kikuha ni susi Idre. Ito mga kamukil, yung kikisamihin natin. Palibot yan, papunta dun. So yan lang mga kamukil no. Yung pagka trabaho ng cob natin ngayon. So thank you, maraming salamat.